Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. Happy Treasure mga katiits. Mula dyan sa Zamboanga and Mexico sa ibang bansa. Muchas gracias, amigo. Okay, mga katiits, bago ako mag-umpisa sa aking pagdedecode, mayroon tayong pinapadala pong picture upang i-decode, upang basahin ang pwedeng ano pong sign ito na pwedeng malukit po yung items na kinalalagyan to, mga katiits. Okay, ako po ay nagpapasalamat ng taos pusong papasalamat po mula sa aking mga subscriber, mga followers po, mga sugid na aking mga followers. Thank you so much po, katiits. Okay po, yung marami po nagtatanong po sa aking comment section kung saan po pwedeng ipadala ang mga sign, markers and symbols na pwedeng ma-decode at matulungan po nating i-decode at ma-analyze po yung kanilang pinadalang mga treasures, markers, signs, and symbols. Pwede nyo pong ipadala sa aking messenger, Alejandro Sanchez po. Ang profile ko po doon ay yung naka-seed po ako doon. Medyo naka-sunglasses. So, marami kasing Alejandro Sanchez po sa messenger. Yun yung pong nakasalamin po, naka-seed. Yun po yung aking messenger po. Pwede nyo pong ipadala doon yung mga treasure, signs, symbols, and markers para po ating try matulungan po sa pag-decode po o sa pag-analisa ng iyong mga signs, symbols, and markers. Minsan nakaukit sa bato, minsan nakaukit sa punong kahoy, at kung saan pa, mga katiits. So, ito mga katiits ay atin ang umpisahan po sa pag-decode po, pag-analyze na pinadala po ng ating katiits na isang stone marker po ito na hugis heart, mga katiits, na medyo may cutted po yung pagka-heart niya at medyo mayroong pwedeng anong letter to, letter M o number 3 na pagka pwede po natin tingnan po natin to kung ano pong magagawa po natin sa ating pag-analisa sa itong isang stone marker nito, mga katiits. So dito po sa mga katiits ay isang magandang marker po ito, mga katiits, kasi nga isang medyo cutted na hugis puso na stone marker at ito may cutted siya na parang letter M, or kung ating isa side view natin ay number 3 at mayroon po siyang mga uka-uka din na mga maliliit na uka. So sign yan ng treasure o item yan, mga katiits. So positive po yung items nito at ang gagawin lang natin, saan po natin to hanapin, saan location po ito pwedeng naroon, mga katiits. So ito po ang maganda po dito ay isang legit po na markers po ito at talagang man-made na ginawa pa ito, sadyang ginawa ito, mga katiits, at hindi ito kalikasan gawa nito, mga katiits, kasi nga yung pagkakatid pa lang niya, sa pagkahiwa pa lang niya sa bato na mukhang puso ay kakaiba, mga katiits. So gawa talaga ito ng tao, mga katiits. So ayan, mga katiits, so isa po sa aking pag-analisa ng mga katiits ay isang man-made ito, mga katiits. So ganyan, mga katiits, ang gagawin niyo po, pwede niyo pong i-check po yung paligid nito, yung paikot,
mula sa east, west, north and south, yung apat na anggulo. I-check nyo po mga katiits kung ito'y mayroong mga coordinated markers and sound na pwedeng nagpo-point po doon sa item. So mayroong mga ganyang mga senaryo na mayroon siyang coordinated markers, coordinated counter sign markers mga katiits. Mayroon siyan mga katiits ay may mga punong kahoy, old tree, at mayroong mga rocks na mayroong mga sign din ng ganito, may mga cutted heart din yung nakalagay doon na mas malapit dyan. So, obserbahan nyo po mga katiits, 3 to 1 to hanggang 5 meters ang layo, i-check nyo po, maka isa yan sa coordinated markers at mayroon niyang makita kayong sign na tulad nitong cutted heart shape na mga katiits. So, wala pong mawala. Sabi nga, tayo nagsisearch, tayo naghahanap po ng treasure, tayo kung saan po banda po yung item na possible po mga katiits. So, mayroon ko napapansin dito mga katiits na apat na guhit mga katiits. Pwede yan, mga katiits, magre-represent yan ng isang distansya po ang layo mga katiits. So, ang gagawin niyo po mga katiits, itong apat na maliliit na hole ay pwedeng nag-represent yan ng distansya mga katiits. So ito po, sabi ko nga, tingnan nyo po yung paikot niyan, yung apat na anggulo na angle, east, west, south, and north mga katiits. I-check nyo po yan at baka mayroon niyang coordinated sign and pinaka-countersign. So, mayroon pa akong napapansin mga katiits na letter C mga katiits. So, yung letter C mga katiits ay isang pwede po isa po yung tunnel mga katiits. Pwede po yan isang area na mayroong tunnel. So, i-check nyo mga katiits kung saan yung nakatingin po yung area. So, napapansin ko rito, mayroon siyang mga bato na parang nakasalansan kung saan nakaturo po yung cutted heart, mga katiits. So, baka mayroong ano yan, tag yan yung baka mayroon yung kuweba o tunnel. Kasi nga, kakaiba yung kanyang piling ng bato dyan sa may likuran nitong heart cutted sign na parang nakapile siya na parang takip. So, i-check nyo po mga katiits na yung area na yan, kung saan nakaturo din tong pointed din yung heart shape nito mga katiits, mayroong nakafile na bato dyan na parang takip, parang nakatakip sa tunnel mga katiits. So, i-check nyo yan dyan. Pwede nyo i-detect yan ng scanner or locator. Kung mayroon kayong device kong locator yung mga katiits or metal detector. Ang metal detector ko yung mga katiits ay sa akin lamang at yan ay pang short detection lang talaga. So, 1 meters to 3 meters lang talaga yan. Pag umabot na ng 4 meters up, hindi na po yan kayang makadetect ang ating metal detector. So, kung mayroon kayong scanner or locator mga katiits, the best talaga yan. Kung mayroon kayong dalang locator, pwede nyo yung tingnan po yung area. So, ito yung napapansin ko nga na mayroon siyang piled na rock dyan sa bandang nakaturo sa bandang north area. So, i-check nyo po yung apat na anggulo, east, west, and north and south. So, baka mayroon pang coordinated na mga bato yan mga katiits. So, ito po yung isa po nating palatandaan na titingnan po natin yung mga kalapit na pwedeng maging countersign, pwedeng magiging coordinated sign, markers na nagpo-point po doon sa item mga katiits. So, ito po sa apat na anggulo, north, south, west, and east mga katiits. So, tingnan nyo lang, baka mayroong mga punong kahoy dyan, may old century tree, may mga bato dyan na may
kalihintulad nito na sign na pwedeng may heart dyan o pwedeng may mga dot-dot dyan na kalihintulad nito sa pinaka mother marker niya, ka-TH. So, ito po ay isang magandang markers ng mga TH. Medyo may pagka malakihan to mga ka-TH kasi nga ang kanyang pagkakatid ng heart sign ay isang kakaiba mga ka-TH. So, i-check nyo po mga ka-TH yung apat na anggulo, east, west, north, and south. Pero mga ka-TH ay pwede kayo mag-focus dito sa bandang norte. Ito po yung may file, nakapile na bato na parang takip. Kung bakit titingnan nyo na maigi dyan, silipin nyo maigi dyan, baka mayroon niyang tunnel na dyan ay posibleng mayroong items dyan na nakatago, ka-TH. So, yan po mga ka-TH. Ang gagawin nyo po dyan, i-check nyo po ng locator. Kung mayroon kayong locator, metal detector, sabi nga, mas maigi po kung locator po ang gagamitin nyo. Kasi nga, kaya pong mag-detect yan ng 8 to 10 meters. Kasi nga, ang locator mga ka-TH ay nag-detect yan ng fumes, ng usok, ng singaw, yung fumes ng gold mga ka-TH. Kaya maganda po ang locator talaga mga ka-TH sa mga treasure hunting equipments mga ka-TH. So, yun yung advice ko mga ka-TH. Kung gusto nyo mag-treasure hunting, locator po ang dadalhin nyo. Yung detector okay din mga ka-TH. Kasi nga, pang malapitan mga ka-TH yung detector. Kasi nga, pwede niya mag-detect niya ng 1 to 3 meters deep ang metal detector. Yung scanner, yung locator, sinasabi ko mga ka-TH, ayan, maganda yan sa mga long distance na detection. Kasi nga, nagdidetect yan ng 8 to 10 meters ang layo mga ka-TH. So, napakaganda po itong markers nito, isang legit na markers nito at ang items ito ay possible mga ka-TH sa area nito. So, ang gagawin nyo nga lang, proper detection lang mga ka-TH. So, ito po mga ka-TH ay isa po sa aking in-advise na ingat po tayo sa pag hunting at mayroon tayong mga trap, may mga booby trap na mga linalagay po ng mga Japanese o mga nag-iingat nito mga kasi nga itong item ito mga katis ay malakihan po ito yan. So hindi basta-basta nila ibibigay yan, basta-basta na lang makukuha ng ibang tao. So yun yung mga signs at symbols dyan ng booby trap, mga poison, mga bomb trap ay dapat natin alam na dapat natin maiwasan mga ka-TH. Okay mga ka-TH, sana po ay aking nabigyan ng linaw at guide sa pinadala po ng Hugis Puso Katid ng ating ka-TH. Okay po, muli maraming salamat po. Yung bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. Maraming salamat po sa mga ka-TH po natin na supporters, masugid nating supporters ng mga ka-TH po natin. Hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. God bless us always.